Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo ay your inner strengthen and will move mountains. Sagittarius, napakagandang paalala ito sa inyo. No? Na kapag matibay ka, matatag ka, malakas ang loob mo, magagawa mo kahit ano. No? Kahit anumang problema ang pwedeng sumalubong sa inyo, walang problema, you'd be able to surpass that, you'd be able to overcome, no? Kung ano man ang obstacles, anumang problema ang pwedeng dumating sa buhay ninyo, okay? So, what else? We have believe in miracles, okay? Magtiwala ka. May mga milagro, mayroong mga miraculous moments or miraculous events na pwedeng mangyari sa buhay ninyo, pwedeng dumating sa buhay ninyo. Okay? Magtiwala ka because when you believe in miracles, no, miracles will do happen. Kung anong pinaniniwalaan mo, no, yan ay mangyayari. Kasi yun ang iniisip mo, yun ang nasa loob mo, and eventually that's what's going to manifest in your 3D reality. Okay? So, what else? We have what you think is what you create. Okay? Kung anong iniisip mo, yun ang mangyayari. Kung ano yung laman ng isip mo, that is what's eventually going to unfold right before your eyes. Yan ang mamamanifest ninyo sa buhay ninyo. Kaya nga, kailangan na um, maging aware tayo lagi sa kung ano ang laman ng isip natin, sa kung ano ang iniisip natin. Kasi, yun ang mangyayari sa 3D reality. Yan ang dadating. Yan ang mangyayari sa buhay ninyo. Okay? Kaya, depende kung anong gusto ninyong makita sa inyong 3D reality, yun ang isipin ninyo. No? Kung maganda ang gusto ninyong mangyari, then of course, you need to think good things. You need to be optimistic. You need to be enthusiastic. You need to be positive. No? Para maganda at positibo ang mga mangyayari sa buhay ninyo. Diba? Kasi yung negative thoughts, yung negative thinking, hindi naman yan mag-a-attract ng mga magagandang pangyayari. Diba? Like attracts like. Kung negatibong iniisip ninyo, then of course negatibo din ang maa-attract ninyong energy. So negatibo din ang mangyayari. Negatibo yung makikita ninyo sa buhay ninyo. Kaya mas maganda na if you want good things, if you want to experience good situations, magagandang sitwasyon sa buhay, so talagang dapat ang isip ninyo mag-focus doon sa positibo at magagandang bagay, magagandang pangyayari, yun ang isipin ninyo. Okay? So, what else? We have, ask your inner self the answer to your question. Kasi baka may mga tanong kayo sa sarili ninyo, may mga tanong kayo sa universe, and you can't find the answers in your outside world. No, baka nagtatanong-tanong kayo, nagre-research kayo. You can't find that in your outside world, no? Kung ano man yung tanong ninyo, sabi rito ng angel sa inyo, tanungin mo yung sarili mo. Because your soul knows, no? Alam mo sa sarili mo kung anong sagot dyan sa tanong mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, okay? So, what else? By the way, maraming salamat muna for being here, Sagittarius. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, mag-subscribe na po kayo. Thank you. And also, there is a join button at sa baba po ng video. Kung gusto niyo pong mag-member, yun lang po ang i-click ninyo. Thank you. At saka maraming salamat din sa mga nagdo-donate po. At saka sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat din po. So, be the real you. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. Ayan. Huwag mong hayaan na ma-distract ka. Huwag mong hayaan na ma-impluwensyahan ka ng ibang tao towards hindi magandang pangyayari, no? Maging totoo ka sa sarili mo, no? Hindi kailangang
Hindi kailangang magpakababa ka, hindi kailangang i-sakripisyo mo yung sarili mong kaligayahan or sarili mong kagustuhan or kung ano yung sa tingin mo yung hindi mo kailangan isakripisyo yung pagiging totoo mo sa sarili mo, para lang na magustuhan ka ng iba, para lang na matuwa sila sa'yo, para lang na mapagbigyan mo sila. Okay? Maging totoo ka. Kung anong laman ng isip mo, laman ng puso mo, yun ang sabihin mo. Hindi kailangan na mag-say yes ka even if yung sarili mo, yung isip mo, yung puso mo sinasabi na no dapat ang sagot mo, hindi ba? Hindi mo kailangan gawin yon. Okay? Be true to yourself. Alright? Deeper insights are at hand. Yan. Sabi dito, your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. Okay? So, ganun naman talaga kailangan natin. No? Dapat na pag-isipan natin mabuti ang bawat hakbang na gagawin natin sa buhay natin, ano man ito. Okay? Sabi dito, maganda yung plano mo, no? Maganda yung iniisip mo na plano, pero kailangan mong ayusin, pag-aralan mabuti, alamin mo yung mabuti kung ano yung mga detalye nito, papaano mo to isasakatuparan na plano mo, ano ang dapat mong gawin, what are the things that you need to do, what are the things that you need to prioritize, 'di ba? Yung detalye, kumbaga, ng journey para makarating ka doon sa goal mo, yun ang dapat na pag-aralan mo, ayusin mo. Okay? Sabi dito din, angels of healing are with you. Wow, you're blessed. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. Ayan, so parang si Archangel Raphael at si Archangel Michael are going to work hand in hand dito para pagalingin ka. Kung ano man ang mga sakit-sakit siguro na nararamdaman mo, ano man ang mga difficulty na pinagdadaanan mo, Archangel Michael and Archangel Raphael are going to help each other para magjo-joint forces sila para gumaling ka na, para mas maging maganda na ang inyong kalagayan, maging maganda na ang inyong sitwasyon, ang inyong pakiramdam. Prioritize self-care. You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. Okay? So, parang sa sobrang sipag mo, sa sobrang pag-aalaga mo sa ibang tao, pagpa-prioritize mo sa ibang tao, baka nakakaligtaan mo na yung sarili mo. Baka na-overlook mo na yung sarili mong mga pangangailangan. Okay? Kaya ang paalala sa'yo, take care of yourself, prioritize mo muna yung sarili mo. Kasi unang-una, 'di ba? How can you take care of other people well kung ang sarili mo nga depleted na din sa energy? Kung ang sarili mo nga litong-lito na, 'di ba? Hindi ka na makapag-focus sa mga ginagawa mo, yung isip mo scattered na, 'di ba? Kaya you need to prioritize yourself first. Prioritize caring for yourself so that you would have enough strength, you would have enough love, you would have enough strength to care for others, 'di ba? Kung yung sarili mo na muna yung aasikasuhin mo, 'di ba? Kasi anong ibibigay mo kung wala kang maibibigay, kung wala ka, hindi ba? Paano ka mag-aalaga sa ibang tao kung ikaw nga pagod na pagod ka? Kung ikaw nga nahihirapan ka sa sarili mo, hindi ba? So, kaya kailangan muna yung sarili mo muna asikasuhin mo so that you would have enough, 'di ba, to share for other people. You would have enough strength, 'di ba, na magagamit mo para mag-alaga ka ng ibang tao. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.